So yun, no, KGX, kamusta kayong lahat? At check muna natin to bago tayo dun sa presidential news, no? Dito muna tayo. So kung papansin natin, itong 69,500 natin, nung na-reject, tingnan nyo mga Lodi, oh. Nung na-break, tingnan nyo nung na-break siya, so bumagsak hanggang 68,300. Saktong-sakto. Saktong-sakto siya. And then, syempre, na-break din si 68,300 going to 66,300. Kaya lang, kung mapapansin natin, another rejected na naman. So, possible, pwede pa rin niyang pumalo ng, pumalo ng 70, no? Ay, 67. I think 67K. Pwede pa siyang pumalo ng 67K. Paano siya papalo ng 67K, mga Lodi? Pero bago ko sagutin niya, mga idol, no? Sa mga hindi pa nakapag-like dun sa video natin, subscribe sa video natin, and syempre sa mga wala pang BitGet, mga Lodi, pasok lang kayo sa link natin sa description, tapos sabay-sabay tayo mag-trade sa BitGet, mga Lodi. And then, paano yan papalo ng 67? I think kapag lumamang umangat pa yung percentage ni Kamala, no, kay Trump. Kasi mapapansin nyo nung nakaraan, halos malaki yung lamang ni Trump nung nakaraan. Kaya lang ngayon, humahabol si Kamala. So kung mapapansin natin, 56% si Trump, si Kamala naging 43%. So, konti na lang yung differential nila, no? So, everyday umaangat si Kamala. Kaya kung mapapansin natin, biglang bumabagsak yung value ng BTC. Kasi ganoon naman talaga di ba? Kapag may election, talagang so bumababa yung market natin, lalo na sa crypto, mga Lodi. Kahit nung last election, ganyan din, mga Lods, no? Kung titingnan natin, if ever lumamang pa siya, 68,300, kung yung binaba nito is 69,500 to 300, I think nasa 1.2K. So, ganun din, papalo siguro ng 67. Kung lalamang pa ulit yun ang tingin ko lang papalo siya somewhere 67 siguro. And then I think baka pag dun na yung pinaka last, no? Tapos kung sakali election na at nanalo si Trump, I think lilipad to. Kukunin niya siguro baka 80K, no? Yun lang yung tingin ko diyan, mga Lods, no? So sa mga nagtatanong kung naka-open ako ng position, mga Lodi, yes, naka-open tayo ng position, pero sa Ethereum, mga Lodi, sa Ethereum tayo naka-open, ganun pa rin. Ang in-open lang natin is 17 USDT margin. So kung mapapansin natin yung trade natin kahapon, di ba nag-cut loss tayo, nag-negative $4 tayo. Tapos kanina nag-post ako sa Facebook page na nakabawi tayo, di ba? So nanalo tayo ng 3.6 and 3.6 USDT. So nabawi natin yung $4 kagabi. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga Lods, na hindi masamang mag-cut loss, mga idol. Pakita ko sa inyo. Para at least alam nyo lang, no? Hindi masamang mag-cut loss, mga Lods. Kasi kapag nag-cut loss ka, possible, malaki din yung chance kasi na mabawi mo yan. Pero, tulad ng sinabi ko, kung titingnan nyo itong nangyari sa BTC, no? Tingnan nyo itong mga Lods. Isang mabilisan lang. Tingnan nyo, kung wala kayong cut loss, mga idol. Kung wala kayong cut loss, no? Kung nag-trade kayo kahapon, nag-long kayo kahapon, tas wala kayong 30% cut loss, sunog na kayo, mga Lods. No, bumagsak yung value ng BTC from sabihin na natin 69,600 to 67,800. So kung titingnan nyo, kung maliit lang ang margin niyo, tapos wala kayong pang buffer, wala kayong pang cross, sunog na kayo ngayon. Pero tingnan nyo ako, nag-negative tayo tingnan nyo nag-cut loss tayo kagabi. Ayan sorry. Yan. So kung titingnan nyo, mas maganda dito na lang. Itong post ko na to. Ayan. Sabi ko dito, tinamaan ng SL ko. Kagabi to no, sayang, kala ko mape-perfect ko yung isang linggong walang talo. Kaya lang, natalo tayo ng negative 4 USDT. So positive tayo ng 13 USDT, tapos nag-negative tayo ng 4 USDT. And then kanina, nag-trade tayo, kung titingnan nyo, no, positive tayo ng 3.2 tsaka 3.5. So meaning, minsan wag kayong manghinayang sa cut loss kasi mas malaki yung chance na makabawi kayo kaysa yung wala kayong cut loss, pagkagising nyo wala na kayong pera, di ba? Yun lang yun, mga Lods. Kaya mas maganda kung may cut loss. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito tayo nagpo-post, no? Kung gusto nyo, like nyo na lang tong Ride to Tambay para at least nakikita nyo yung mga post lang natin. Dito kasi sa Facebook, video siya. Okay? So, Elon Musk, kung titingnan natin, the legacy media's election interference, no? Yung pangingialam ng media.
So 84% positive si Kamala and negative 89% si Trump, mga lodi. Pero Elon Musk talagang ano yan, sumusuporta yan kay Trump, mga idol, no? So kung titingnan naman natin dito, patuloy yung tweet ni Trump, ha? Talagang sunod-sunod yung tweet niya, oh. And then yung makikita nyo, agresibo yung masyado ang mga botante, no, na susuporta kay Trump, no. Sabi nga nila si Trump daw magliligtas ng Amerika. So tingnan natin kung anong possible na mangyari. Yun, ito lang yung nakikita ko diyan. Kaya bumabagsak ang value ni BTC, isumahabol kasi si Madam Harris, mga lodi. Okay? So yun lang naman sa ngayon at mabuhay kayong lahat. Sana profit tayo at sana umangat yung BTC, no? So kung bumagsak man ng 67, sana lumipad na yan at lahat tayo makapag-profit, mga lodi. Kasi pakita ko lang yung laman naman ng aking assets. Siyempre, pakita ko din yung laman ng ating ETH. Ang ating ETH, mga lodi, ay worth 45,976 na. At susubok tayo dyan, negative 600 tayo dito sa ating sa ating ETH at negative 200 tayo, total of 895 negative tayo sa PNL natin ng spot, mga lodi. Okay? So yun lang sa ngayon, KGX, at mabuhay kayong lahat.